Sabi ni Fang Yi, ang ibig mo bang sabihin ay ang Jingang Realm Pioneer? Ipinaliwanag niya na ang taong ito ay kanyang guro at sa tingin niya ay dapat itong makilala ni Fang Yi. Bagaman sinabi niya na ito ay personal na hiling lamang, dahil gusto niyang maging kaibigan niya ito, tinanggap ni Fang Yi ang kanyang alok at ang token na ibinigay niya sa kanya, at inilagay ito sa kanyang bulsa. Sumang-ayon siyang sumama sa kanya, na sinasabing palaging magandang magkaroon ng mas maraming kaibigan, bilang regalo upang patibayin ang kanilang bagong pagkakaibigan. Inilahad niya ang isang kamay na kumukuryente ng asul na kidlat, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang isang bagay para sa kanya. Naguguluhan si Jiaolan, ngunit ipinaliwanag ni Fang Yi na sa tingin niya ay kaya niyang linisin ang natitirang lason ng dark attribute sa kanyang katawan. Bago pa siya makapag-react, nagpakawala siya ng isang baha ng asul na kidlat na ganap na pumalibot sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla, damaloy ang enerhiya sa kanya. At namangha siyang malaman na ang Thunder attribute ay may nakapagpapagaling na epekto, ang malamig at malalim na sakit na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang mainit na pamamanhid, at napagtanto niya na ang discomfort ay ganap na nawala. Sa loob-loob, ang kanyang mga lumang sugat mula sa Dark attribute ay nagsimulang gumaling habang ang kanyang katawan ay nililinis ng enerhiya. Pakiramdam niya ay ipinanganak siyang muli habang ang bihirang at makapangyarihang Thunder attribute ay nag-aalis ng lahat ng toxins mula sa kanyang katawan. Nang matapos ito, tinanong ni Fang Yi si Jiaolan kung ano ang kanyang nararamdaman. Napapaligiran pa rin ng malabong kislap ng kidlat, kinumpirma niya na maganda ang kanyang pakiramdam at ang natitirang dark energy ay ganap na naalis. Pinapanood ni Su Jingying habang inaalagaan ng mga paramedic ang walang malay at aroganteng pioneer. Nagtataka kung posible bang iligtas ang isang taong napakasama ang pinsala. Lumingon siya at nagulat na makita sina Fang Yi at Jiaolan na naroon pa rin. Ngunit agad niyang napansin na ang kanyang aura ay tila iba, at ang kanyang mga pinsala ay tila nawala. Ipinaliwanag ni Jiaolan na ginamit ni Fang Yi ang kanyang bihirang at purong Thunder attribute upang ganap na linisin ang lason ng Dark attribute mula sa kanyang sistema. Namangha si Su Jingying dito, na napagtanto na ito ang tunay na kalikasan ng kapangyarihan ng ating bida. Maaari itong gamitin upang wasakin ang mga kaaway at iligtas ang mga tao. Itinuro niya si Fang Yi ng may pagkamangha, na nagtanong lamang sa kanya kung ano ang kanyang tinitingnan. Isang napakagandang ideya ang sumagi sa isip ni Su Jingying, at excited niyang kinawayan ang mga paramedic. Lumapit siya kay Fang Yi at nagmungkahi ng isang partnership, na nagpapaliwanag na kung maaari nilang pagsamahin ang kanyang spiritual power sa kanilang advanced medical equipment, mas marami silang maililigtas na mga pioneer na nagdurusa mula sa dark attribute corruption. Upang ipakita na seryoso siya, yumuko siya ng malalim, na nagmamakaawa sa kanya na ipakita ang kanyang kapangyarihan kahit isang beses pa. Nanatiling tahimik si Fang Yi, na nag-iisip tungkol sa kanyang kahilingan. Sumang-ayon si Fang Yi at nagpakawala ng isang kontroladong pagsabog ng asul na kidlat mula sa kanyang kamay, na nagtatanong kung sapat na yon bilang isang demonstrasyon. Isa sa mga paramedic, na nakakita sa purong enerhiya, ay excited na nagkumpirma na tila gumagana ito at ang isang mataas na antas ng Thunder attribute ay talagang maaaring labanan ang Dark attribute. Ipinaliwanag ni Jiaolan na nanggamutin siya ni Fang Yi. Ang kapangyarihan ay ipinadala ng direkta at sinira ang corruption sa loob niya. Iminungkahi ni Su Jingying na ang kailangan lamang nila ay ang magkahawak kamay sina Fang Yi at ang pasyente. Gayunpaman, nilinaw ng paramedic na hindi lahat ng cultivator, kahit nasa spirit creation realm, ay kayang humawak ng gayong purong enerhiya. Ipinaliwanag niya sa isang nakangiting Su Jingying na bagaman malubha ang mga pinsala ni Jiaolan, ang mga ito ay menor de edad kumpara sa ibang pasyente. Tinatansya niya na ang pagpapagaling sa aroganteng pioneer ay mangangailangan ng 10 beses na dami ng spiritual energy. Idinagdag niya na ang pagliligtas lamang sa buhay ng pioneer ay magiging isang malaking tagumpay, at ang isang buong paggaling ay malamang na imposible. Sumang-ayon si Fang Yi sa pamamaraan, na nagtatanong sa mga paramedic kung paano ilipat ang kanyang spiritual energy. Dinala nila siya patungo sa ambulansya. Sinabi sa kanya ng isang paramedic na ilagay ang kanyang kamay sa isang espesyal na device at ilabas ang kanyang spiritual energy, na sinang-ayunan ni Fang Yi na gawin. Mula sa malayo, pinapanood ni Lin Yi, na iniisip kung paano hindi niya kailanman naisip na si Jiaolan ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Elite Star God Warzone.
Namamangha siya na ang kanyang pinsan ay napakalakas na kahit ang maalamat na military unit na ito ay sinusubukang makipagkaibigan sa kanya. Naaalala niya kung paano personal na humiling ang karaniwang malamig na si Jowlon na maging kaibigan ang kanyang pinsan at binigyan pa siya ng kanyang personal na token. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Fang Yi kay Lin Yi at sa red-haired leader, na tinitingnan sila. Kinumpirma ni Lin Yi na maayos ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya at ang red-haired leader ay nagpasya na lumabas para sa mas maraming pagsasanay at kumuha ng ilang mga misyon ng mag-isa. Nararamdaman nila na hindi sila maaaring palaging umasa sa kanya at kailangang lumakas sa kanilang sarili. Nang matapos ilipat ang kanyang enerhiya, sumang-ayon si Fang Yi sa kanilang desisyon, na sinasabi lamang sa kanila na mag-ingat. Pinapanood niya sila na may isang maliit na proud smile, na iniisip na lumaki na ang kanyang pinsan. Naghanda ng umalis sina Su Jingying at ang kanyang team. Kumaway siya ng palm, na sinasabi kina Fang Yi at Jowlon na magkikita sila sa susunod na misyon. Sinabi naman ni Jowlon kay Fang Yi na oras na para bisitahin nila si Elder Wu. Habang umaalis ang kanilang ambulansya, halatang frustrated si Su Jingying, na nagrereklamo ng malakas na ninakaw ng Star God War Zone ng militar ang gayong makapangyarihang tao mula sa kanila. Sinusubukan ng kanyang mga teammates na pakalmayan siya. Ang isang pangwakas na pag-iisip ay nagpapakita ng mga panloob na problema sa loob ng Spiritual Energy Association, na inilarawan bilang masyadong magulo at ang mga nangungunang elite squad nito ay ayaw makipagtulungan. Dumating sina Fang Yi at Jowlon sa isang malaki at modernong ospital, na siyang pinakamataas na security ward ng medical base ng Star God War Zone. Tinanong ni Fang Yi kung naroon si Elder Wu. Sa loob ng silid ng ospital, nakatayo sila sa harap ng kama kung saan nakahiga si Elder Wu na walang malay, na napapaligiran ng medical equipment. Nagkomento si Fang Yi sa kakaibang tanawin, na binabanggit kung gaano kakaiba na ang ultimate powerhouse ng Jingang Realm ay talagang isang shriveled na matandang lalaki. Pinagmasdan ni Fang Yi ang kalagayan ng Elder, ang mukha at leeg ng matandang lalaki ay natatakpan ng mga pulang ugat. At humihinga siya sa pamamagitan ng isang respirator. Ipinaliwanag ni Jowlon na mas malala ang kanyang kalagayan noon, na sinasabing mukha siyang bangkay. Idinagdag niya na kahit na matapos gamitin ang mahalagang shizai flower sa kanya, hindi pa rin siya nagigising. Nag-aalala, nagtataka si Fang Yi kung ano ang maaaring nangyari sa isang napakalakas na tao upang iwanan siya sa ganitong kalagayan. Nagsimulang ikwento ni Jowlon ang kwento ng labanan na humantong sa pagkawala ng malay ng kanyang guro. Inilarawan niya kung paano lumitaw ang isang malaking dark attribute anomaly sa ibabaw ng kabisera, upang pigilan ang anomaly mula sa pagkonsumo sa lungsod. Si Elder Wu, ang kanyang guro, ay humakbang pasulong upang aisil ang lahat ng mag-isa. Ipinapakita ng isang flashback ang iba pang miyembro ng kanyang squad na naglilipat ng kanilang sariling spiritual energy sa kanilang guro upang suportahan siya. Ang anomaly na kanilang hinarap ay higit pa sa isang S-level na banta. Isang napakalaking dragon-like form na gawa sa dark energy ang nakabitin sa ibabaw ng wasak na lungsod. Nagpatuloy si Jowlon, na nagpapaliwanag ng napakalaking panganib. Kung ganap na bumagsak ang anomaly, wawasakin nito ang kabisera at lahat ng nakapaligid na lungsod, na magpapahamak sa buong bansa sa kaguluhan. Sa isang desperadong huling paninindigan, ginamit ni Elder Wu ang kanyang sariling personal domain upang aisil ang S-level anomaly. Ngunit ang sakuna ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan nila. Ang napakalaking kapangyarihan ng Dark Attribute ay bumaliktad sa kanya, na nagpapasama sa kanyang katawan. Ipinagtapos ni Jowlon na kung hindi siya isang master ng Jingang Realm, agad siyang magiging abo. Bumalik sa kasalukuyan, tumingin si Fang Yi sa comatose hero na may bagong paggalang. Kinikilala niya na upang pigilan ang pagkasira ng isang lungsod, si Elder Wu ay tunay na isang mahusay na pioneer. Habang tinitingnan ni Fang Yi ang comatose na si Elder Wu, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa kanyang nakaraang buhay. Naaalala niya na maraming mga pioneer ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang siya ang maging huling tao na makaligtas. Napagtanto niya na may malungkot na pag-iisip na sa kanyang orihinal na timeline, malamang na namatay na si Elder Wu sa puntong ito. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. At iniabot niya ang isang kamay patungo sa Elder. Nagulat si Jowlon, sinigawan siya, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang guro. Kalmadong sinabi ni Fang Yi sa kanya na huwag mag-alala,
Ipinaliwanag niya na habang gumagana na ang Shizai Flower, gusto niyang subukang alisin ang ilan sa matigas na dark attribute na nananatili sa katawan ng Elder. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng Elder, at isang malakas na surge ng asul na kidlat ang nagsimulang dumaloy sa katawan ng matandang lalaki. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ito ay makakatulong sa kanya na gumising ng mas mabilis. Pinapanood ni Zhao Lan ng may pagkabigla, na sinasabing ang kapangyarihan na sinusubukan niyang linisin ay nagmula sa isang S-level na sakuna. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalangan, sumuko siya, na sinasabi kay Fang Yi na sige at subukan, marahil siya ang himala na kailangan nila. Ang silid ay napuno ng crackling ng kapangyarihan ni Fang Yi habang ibinubuhos niya ang kanyang enerhiya sa Elder. Binalaan siya ni Zhao Lan na mag-ingat, na nagpapaliwanag na ang dark attribute sa loob ng kanyang guro ay mas nakakatakot kaysa sa dark tide. Idinagdag niya na kung wala ang Shizai Flower, ang paggaling ng Elder ay hindi sana naging napakabagal. Si Fang Yi, na seryoso ang mukha, ay nagkumpirma na naiintindihan niya. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng kadiliman sa loob ng katawan ng Elder. Alam niya na kahit na pinahina ito ng purifying power ng Shizai Flower, ang dark energy ay maaari pa ring magpakita ng isang napakalaking at mapanupil na puwersa. Bigla, isang malakas na alon ng dark energy ang sumabog mula sa kama, na itinulak sina Fang Yi at Zhao Lan pabalik. Sumigaw si Zhao Lan ng babala, na sinasabi kay Fang Yi na mag-ingat at ituon ang kanyang isip habang nagsisimula ng makaapekto sa kanya ang dark energy. Bilang tugon, isang napakagandang golden aura ang sumabog sa paligid ni Fang Yi habang ina-activate niya ang kanyang sariling spiritual protection. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may golden light, ngunit napagtanto niya na may pagkabigla na hinayla ng dark energy ang kanyang kamalayan sa isang paningin ng nakaraan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo ng mag-isa sa isang desyertong kalye sa isang wasak na lungsod, na tumitingala sa napakalaki at nakakatakot na pulang mata ng anomaly na sumakop sa kalangitan.